Isa-isa namin nilalatag yan. Nilalatag pa namin ng maayos. Sabi ko nga, case build up yan. Hindi naman basta-bastang paglabas ng testigo, ito na yung korte, pero hatol lang, hindi gano'n eh. Actually, yung plan na yan para masisid ang mga katawan na yan ay hindi lang naman sa Taal ang information na based on our information, hindi naman sa Taal ang disposal, no? Hindi lang sa lake ang disposal. May mga areas pa. At yan naman ay mga ini-examine na namin. May ginagawa na mga CIDG sa ngayon. Meron na siguro silang nakuhang tao para ituro kung saan banda itinatapon sa lawa. Kaugnay sa mga nawawalang sabungero, naglabas na din ng kanyang apahayag ang aktris na si Gretchen Barreto sa pamamagitan ng kanyang legal team. She denies it, categorically. Because the fact of the matter is, wala siyang kinalaman doon, wala siyang ginawa, wala siyang sinabi that connects with the disappearance of the subpoena. Sinabi ni Secretary Remulla, naintindihan ko, nang ibig lang niyang sabihin na tinuturing niyang suspect si Ms. Gretchen Barreto ay dahil siya'y kinalanganan ng whistleblower. I'm very confident na magkakaroon pa ng investigation at makikita na based dun sa sinabi ng whistleblower, wala siyang nakitang ginawa o wala siyang nakitang sinabi ni Gretchen Barreto. In other words, he did not witness anything. And his allegations against Ms. Barreto is based on a suspicion, spekulasyon na dapat involved siya dahil siya ay malapit kay Mr. Atong. Ang tama ba yun? Ang spekulasyon ay hindi ebidensya. Okay, may patuloy tayo na katanungan diyan. Pwede ninyong sagutin yes or no lang yan, no? Pero may mga bumoto din sa no. Ang katanungan, pabor ba kayo na dapat ipahinto ang online gambling sa bansa? Yes or no lang yan. 8%, 9% pala ang nagsasabing no. 93% sa ngayon ang nagsasabing dapat lang ipahinto. At naglabas na din ng opisyal na pahayag ang Catholic Bishops Conference of the Philippines, CBCP, kaugnay, bukas babasahin siguro natin yan, sa online gambling. Siguro nabasa na ninyo. Pero alam nyo na bago nawala ang mga sabungeros, may nag-viral na video ni Atong Ang na nagbabanta daw sa mga nandaya na mga sabungero. Dalawang website ko, yung sa amin na W20 Live. Ito yung tinatayaan nyo na website namin. Kaya kayo nakakataya dyan dahil mayroong mga agent, master agent, lahat ng klase ng agent. So, ang ibig sabihin yan, ito ang original namin na isang taon na natin tinatayaan yan. More or less, andyan yan. Ngayon, yung mga agent na yan, nag-double agent, triple agent, pwede naman sila mag-double or triple agent as long as ang ibinebenta nila, hindi nila niloloko mga tao. Yung mga under ng PACO, dapat yun lang sila. Hindi yung nagnanakaw sila ng palabas, niloloko nila mga tao, ganito nila kayo niloloko. So, ninakaw ang kanilang video, ibig sabihin yung sasabong siguro, no? At ipinalabas din. So, nag-create ng kanilang online sabong yung mga kinagalitan dito ni Atong Ang na sabi niya dapat ihinto ninyo yan dahil matunton kayo. Ngayon, alam ko, ginagamit nyo ngayon ito. Lahat ng tumataya sa W27, tingnan nyo maigi. Itong W na merong dash sa gitna, illegal yan. Tingnan nyo ang ginawa ng mga tarantadong yan. Pinareho nila, pareho lahat, ninako nila ang video namin, gumawa sila ng domain, lahat pare-pareho, yung mukha niyan, lahat pareho. Nagsama-sama kasi ang ilan sa grupo, yung mga agent na yan.
Tingnan mo kung gano'ng katarantado ang ginagawa nyo. Ito ang binibenta nila, original. So, dito napansin ninyo, no? Sa sugal na pugo, grabe, merong mga nawala din. Meron ding mga grabing abuso. No? Sa pugo yon, malawakan talaga. At may involved na mga politiko. Dito naman sa online sabong, may pumutok din na isang senador, 2 kongresista na damay sa online sabong at lalo na sa pagkawala umano nitong mga sabongeros. So nakatakda na at inihanda na ang pagsisid daw sa lugar, lalo na sa Taal Lake, at hindi lang sa Taal Lake kung sila saan itinapon. So ito ang video na tinatalakay ni Atong ang bilyonaryong negosyante, kaugnay sa mga pandaraya na ginawa ng ilang mga sabungero, no? Sugarol. Tapos sasabihin nila, lumipat muna kayo dito. Hindi alam ng mga mananaya, ng mga nanonood, na illegal na pala ang tinatayaan nila. Kumbaga sa ito ang tunay na kumpanya, na ang kumpanya natin na nagbabayad ng tax, nagbabayad sa PAGCOR, nagpapagamot ng mga tao, lahat ng klase ng taxes, binubuhay ang industriya, gumawa sila ng isang kopya para magnakaw itong mga tarantado na itong mga agent na to. Nakita mo ngayon, yung mga iba, hindi na maka-withdraw. Tinayaan ng mga CIDG at saka NBI ngayon. Hindi na maka-withdraw. Subukan nyo mag-withdraw. Hindi kayo makaka-withdraw, hindi kayo makakapasok. Pinapaliwanag lang namin, kayong mga gago ngayon. Lahat yung mga website na yan, yung mga agent na yan, tandaan nyo to. Ganito lang kayo maiipit eh. Gumagamit kayo ng GCash, Paymaya, lahat ng payment system. Huwag nyo kakalimutan, meron kayong ID, meron kayong mga address, meron kayo lahat dyan. Nakuha na ng mga CIDG yan, NBI. More or less kilala na namin yan. Okay? Kaya kayo mga... So, ibig ba sabihin, maliban sa CIDG, meron ding sangkot na NBI kaugnay sa pagkawala kung batayan ang naturang video? Agent kayo, magkakasama tayo nagsimula rito, pinipilit natin maging maayos, makinig kayo maigi. Kaya tandaan nyo to, pag hindi kayo tumigil, ako nakatingin ako sa inyo yan. Tignan nyo maigi kung ano mangyayari sa inyo. Okay? Kapareho nito mga manyonyopi na to. Huling-huli. Oh, yan. Ito ang sinabi nila na isang pagbabanta daw. Pag di kayo titigil, tingnan nyo anong mangyari sa inyo. Beses ko pa itong sasabihin sa inyo, although alam ko naman, medyo natahimik na. Kayo mga manyonyopi kayo, yung mga nagpapasok na manok sa amin, although napigilan yan, na huwag na kayong papasok sa teritoryo namin. Na maglalabang kayo ng manok, na tapos pupusta kayo sa kabila, alam niyo na kung ano mangyayari talaga sa inyo dyan. Walang kakwenta-kwenta, pera lang yan. Kayo mga agent kayo, ayusin na natin, hanggang di pa kayo nasasaktan, tigilan nyo na yan. Yan ang bahagi hanggang di pa kayo nasasaktan. Ito daw ang video na lumabas bago nawala yung mga sabungeros. Ngayon, naglabas din ng pahayag ang Channel 7 na bago umano nila pinutok yung interview nitong tumindig na testigo ay sinubukan nilang kunin ang panig ni Mr. Atong Ang pero di nila nakuha. Okay. May interview si Ted Pailon sa kay Dondon na tumindig noong siguro sa inyo na kita na ninyo ito noong July 4 pa. Naku, nakapanindig balahibo talaga itong interviewing ito. Pakinggan niyo. Sa iyong pagkakataon na ibinigay sa aming programa, pwede ba kitang tawagin Dondon? Yes, sir. Okay. Okay lang po. Sige. Salamat, Dondon. Don, pasensya ka na kasi limitado rin yung ating oras. Gusto ko lamang sanang mag-focus muna dito sa isa pang importanteng bagay muna para natin mas maunawaan ang sitwasyon ngayon dito nga sa iyong kasong kinakaharap. Ito bang affidavit mo tungkol dito sa iyong salaysay sa pagkawala ng mga sabungero ay buo na at naisumite na sa DOJ? Ano ba ang sitwasyon nito?
Sa ngayon, inaayos na yan at nasa kampo na ng CIDG. Okay. So, when you say inaayos, Interview ito noong July 4 ni Atid Pailon. ito ba'y napirmahan mo na, Don? Mayroon lang kulang ng konti itong araw na to. Kailangan ko na pirmahan po yan para maipasa na rin doon sa DOJ. Sige. Bakit mukhang natagalan ang pagbuo nitong affidavit? Magmula nung kailan ka ba nagdesisyon na lumantad na at ikaw mo magsabi ng katotohanan? Noong February pa po. Noong pang February. Oo. At sa interview din, press conference ni PNP Chief General Nicolas Torre III, kinumpirma niya, hawak na nila etong si alias Dundon. Ano sa palagay ninyo mga kapatid? May credibility ba? Narinig nyo naman, yung mga testimonyo niya, yung pahayag niya, yung revelation niya. May credibility ba yung kaniyang salaysay? Ito, ang bahagi sa interview. Kasi ngayon, Yes, sir. kasi ngayon July na. So, ano bang kwento doon, Don, kung bakit ngayong July, actually July 4 ngayon, hindi pa finalize yung ating affidavit? Ano ba mga kadahilanan kung sakasakali man, Don? Sa ano lang, at medyo kasi putol, pagaling kasi dito sa akin at hindi ko na alam kung anong pinagagawa na ng pulis ko doon sa Talisay, Batangas, sa Talik. Pakiulit lang, anong dahilan, Don? Iniimbestigahan pa na sinusipan na maayos ng mga CIDG, gawa ng may kakulangan lang yung aking mga dokumento na sinubmit. So, nangangahulugan na nagsumiti ka na ng mga dokumento, ebidensya ba ito may matatawag doon at they verified first bago ka makabuo ng affidavit? Yes, sir. Totoo bang nakaharap mo na si Secretary Remulla dati? Opo, sir. Totoo po yun. Oo. Pwede bang mamarapatin mo lang mga kailan kaya ito at nung panahong yon ano naman ang napag-usapan kaya ninyo? Ang sabi lang sa akin noon at buuin lang ng kampo ko yung mga dokumento at nakita naman yan na may basihan naman yung aking sinasabi at doon sa aking papel. Yung sinasabi mo na mga dokumento at ebidensya, kasama ba dito yung binanggit mo sa panayam din kahapon ni Ma'am Cheryl Cosim na USB? Yes, sir. Kasama po yung Yun, ang pahayag niya, may alas daw man siyang hinahawakan. USB, yung pagdukot nila kaya John Lasco. Okay. Ano ang laman talaga nung USB, Don? Yung si John Lasco po. Yung pagdukot sa kanya at yung pag-iimbestiga sa kanya bago siya pinatay. Oo. Yung USB na iyon, sino ang kumuha ng video? Yung mga pulis. Yung mga pulis na rin po. Mismong pulis na dumukot sa kanya. Pwede ba namin malaman lang June, bago natin tunghayan tong kaso nitong si Lasco na nakapanayam din namin yung kamag-anak niya kamakailan lamang. Itong focus lang muna natin doon sa 34 na mga sabungero na nawawala nga per record, bagamat sinasabi mo nga na higit 100 na mga sabungero ang umano ay pinatay at nawawala. Okay, bago natin ituloy mga kapatid, meron tayong survey dyan. Yes or no lang Pabor ba kayo na dapat ipahinto na ang online gambling sa ating bansa? Merong no, 7%, 93% ang pabor na dapat ipahinto. Ulitin ko, ang CBCP naglabas na din ng opisyal na pahayag kaugnay sa online gambling. Wala nga ngayon. Sa mga 34 ngayon na deklaradong sabungero na may naghahanap ng mga kapamilya, ilan doon ang merong kang personal knowledge? Lahat po yan, may personal knowledge po ako. Gawa ng ako mismo ang kinausap na ni Eric De La Rosa. Kasi si Eric De La Rosa, siya po ang nagmumonitor doon sa screen.
kung saan nakikita yung panunyupi. Tinatawag sa akin ni Rick De La Rosa at tinatawag ko rin kay Panyunyupi. Alam nyo ba ano yung panyunyupi? Wala kong background kaugnay dyan. Pandaraya talaga yan. Pero sa anong paraan? I-comment ninyo kung may alam kayo yung tinatawag na panyunyupi daw. Pandaraya. Anong paraan na dinaya nila yung tawag na panyunyupi? Mr. Atong Ang. Pag sinabi at sabi ni Mr. Atong Ang, alam mo na yung gagawin mo dyan. So pakituloy lang ang kwento. Pwede ba tayo mag-specific lang dito para lang alam mo yon sa mga may duda sa iyo, sa mga sabi mo nga sinisira na ng kredibilidad, para lang tayo mag-specific na kaso. Halimbawa kasi no, itong mga cases ngayon, itong nawawalang sabungero, may mga lugar kung saan sila huling nakita. Dito ba sa kaso halimbawa nitong mga taga San Jose del Monte, Bulacan na napunta diyan sa arena sa Santa Cruz, Laguna, may mga maaari ka bang ikwento yung paano ang nangyari? Sino ang dumukot? Nung dinukot sila, paano tumawag sa iyo? Saan dinala? Etc. Sa totoo lang, yan, si Eric De La Rosa, siya nakamonitor sa screen. Doon nakikita yung pandaraya. Pagkatapos niyan, itatawag niya sa akin at pinapaalam ko rin kay Mr. Atong Ang. At pag sabi ni Mr. Atong Ang, alam mo na yan, ang call sign kasi nung pinaka-team leader ay si Bito. Tawagan mo si Bito. Then pagkatapos itinatawag ko kay Bito, pinakausap ko din naman yung mga tao na may reklamo lang sa inyo. Sandali, nawala ang linya. Naputol ba yung linya? At alam niyo mga kapatid, itong mga sugarol, ang daming mga superstitious beliefs. Yeah? At maliban na daming mga superstitious beliefs, yung iba, ito ang dapat mag-ingat lalo ng mga lay ministers dahil may mga sugarol na magnanakaw ng sekredos sa komunyon dahil gagamitin nila sa sabong. At naalala ko yung pahayag ng professor namin sa seminary noon na isang canon lawyer na ang pangnanakaw daw umano ng consecrated host, pag ito'y mangungumpisal sa pare, sabi ng canon lawyer na professor namin, ay di mabigyan ng absolusyon ng pare, lalo na sa obispo. At sabi pa ng aming professor noon, kung naalala ng pare umano, ang subject niya sa canon law, ang dapat gawin niya ay ang kaso'y kanyang idulog sa apostolic nuncio. At ang apostolic nuncio ang magdala nito sa Santo Papa at maghintay kung ano ang aksyon ng Santo Papa. Pero tandaan natin, may mga mangnanakaw talaga ng consecrated host. At hindi lang yan, grabe. Ang pahayag dito, nakapanindig balhibo talaga. Naputol ang ating linya. Yes, nawala Okay, si sige. alias Totoy. Opo, ako po hingi lang ho no, ng pangunawa sa mga nakikinig sa atin, sa ating mga katanungan this morning, para lang ho natin, alam niyo ho yun, ma-establish lang po no, yung usapin nga, nitong sinasabi po na posible kasi wala pa pong konfirmasyon doon sa pagiging state witness, no, sa kanya pong tinagurian na personal knowledge, no. Yan po yung napaka-importante. So, may nagsabi dito na pangyupi, pandaraya, pangingilad, umano. Sa anong paraan? Yun ang pangingilad, pandaraya, sa anong paraan ang kanilang pandaraya? No? May nauna nang sinabi nila na magdala umano ng manok, pagkatapos, doon sa iba magpusta. Okay, tuloy natin. Unang-una po, na kukwestiyonin ng sino man na question dito po sa integridad at kredibilidad nitong posibleng maging state witness ng Estado sa kaso po ng mga nawawalang sabongero. Alas 7:40. Ito pala sabi ni Serek, pangyuyupi, ibig sabihin sa sabong ipapatalo nila yung dala nilang manok at sa manok ng kalaban sila pupusta. Ganon ang pangyuyupi sa sabong. Ganon ba? Okay, tuloy natin. Interview ito ni Ted Pailon, mga kapatid.
at tumatawag ka kay Mr. Ang. Paano ang usapan ninyo again? Katulad niyan, pag naitawag ko na kay Mr. Ang, sabihin niya sa akin ni Mr. Atong Ang, okay, itawag mo na rin yan kay Bito. And then, yung si Bito na yun yung isang team leader na pulis at tinatawag ko rin sa kanya. At saka pumupunta yung tao niya para kunin yung mga tao na mga mandaraya. Okay, itong Bito na ito, kailan mo siya ma-identify? Itong pulis na ito, kasi kahapon sa interview mo, may binabanggit kang Colonel, Major at Kapitan. Itong Bito, sino ito? Isang colonel po yan. Okay, yung Colonel active sa PNP ito? Yes sir, active po yan. Okay, so itong Bito, saan siya nakaposte? Sa anong particular na arena? Naka-duty kasi yan dati sa dati sa Krame naka-duty yan. Wala siya sa sabungan. Siya ay naka-duty bilang pulis. Ano yun? Paano yung kwento doon? Yung pag-identify at pagdukot. Sino gumagawa ng aksyon na pagdukot? Yung may mga tao kasi yan, may isang grupo sila na marami yan, may police at Sa Senate hearing, may isa sa mga nagtestigo doon na di pala basta-basta makalabas din sa sabong, dahil kailangan may permit ka pag lumabas ka sa sabong. Dahil sabi niya, yung permit ay palatandaan na wala kang problema sa loob, kaya pwede kang lalabas. Ganun pala. civilian. Ngayon, pag tinawag ko yan, pumupunta kagad yan sa arena. Then, pagkatapos, binigay naman yung mga tao na yung mga mandaraya sa kanila. Okay. Sandali. Basahin muna natin ang komento dito ni Cheese Master. Pag nanalo po ang manok, malabo, metiope diyan po. Malabo daw. Okay. Tuloy natin. At pagkatapos maitawag kay B2 kamo, tatawag sa iyo si B2 para i-clear yung pagdampot sa mga umano'y nandadayan sa bungero? Sandali. Nagpaliwanag din dito si Chisa Master sa comment. Ang tiope po magdala ng manok na alam nilang hindi mananalo. Sa kabila pupusta, may kasama sila. Pagpasok sa sabungan, di magkakilala. Yun pala ang paraan sa panyunyope. Pero, alam niyo, napansin niyo itong mga sugarol? Di po ba mga manok nila may vitamins? Iwan ko, mga anak kaya nila, may vitamins kaya? Yes, sir. Opo. Sige, pakikwento mo nga ng isang instance po sa pangyayaring ito. Saang particular na grupo na nandaya ito, saan kayang arena ito? Kadalasan, Santa Cruz, at saka sa Lipa, din sa Manila Arena. Itong kaso ni John Lasco, kasama siya sa case number 5, mga taga Santa Maria, Bulacan ito, at sila'y huling nakita noong May 11, 2021 dito sa dito sa arena sa Santa Cruz, Laguna. Ito ba? Pwede mo sa aming isalay-salan kung naaalala mo, and baka ito'y laman din ng iyong affidavit. Ano kwento dito? Sino? Paano ang nangyari? Katulad nung sinabi ko, sir, yan si Rick De La Rosa, nanonood sa screen yan, pinapanood niya yung mga laban. Ngayon, pagdating, nakita yung mga yan na may medyo tsope, tinatawag kagad nila yan sa akin. Pagkatapos, pinapaalam po kagad yan kay Mr. Atong Ang. So, ganun din ang nangyari. Kinakausap ko sila, nilagay ko sa isang kwarto. Sa mga panahong... Pagkatapos, Go ahead. So alam pala nila na yung manok na ito ay pang tiope ito, no? Kaya kung makita nila sa screen na tinotiope, yung nagdala ay ipatawag, dalhin sa room. pagkatapos nun, sinusundo na sila nung grupo ng mga pulis at civilian. Okay, sa mga panahong yun, nasaan ka, Don?
Minsan kasi nasa bahay lang ako. Yung bahay ko kasi nasa loob ng farm ni Mr. Atong Ang. Doon sa Lipa. Pag tinawag yan sa akin, pinupuntahan ko kagad yan sa Santa Cruz. At kinausap ko yung mga grupo na yan. Saka dinala ko sa mayroon kayo ito na Rizal si Mr. Atong Ang. Yung sa may bandang kusina, doon ko sila kinakausap habang inaantay ko yung grupo ng mga pulis. Okay, medyo naputol ka doon. Naandun ka sa Lipa, no, na farm nitong si Ginoong Ang. At pagkatapos, pag tumawag na sa iyo na nadampot na itong mga sabungero, kamo, tatawag ka kay Mr. Ang for clearance. Clearance na alin? Clearance para sabihin na ito na, nakuha ko na yung mga taong mga mandaraya. Ngayon, sinasagot naman niya ako, sabi ni Mr. Atong, sige, tawagan mo si Bito para mag-usap kayo. And then, tinatawag ko kay Bito, yung grupo niya, pumunta naman sa farm. Okay, saan dinadala, halimbawa, itong mga nawala dito sa arena sa Santa Cruz, Laguna? Saan sila dinala? Saan? Doon sa Talik, sa Talisay, Batangas. Oo, sa Talisay, Batangas. Doon sila dinala. Ano yun? Safe house ba yun? Ano yun? Rest house ba yun? Ano yun? Sir, may isang pulis kasi doon, may-ari ng palaisdaan. Doon dinadala sa palaisdaan niya. Okay, pagkatapos pa, sa pagkakataong ito, kasama ka mismo nitong mga dinampot na mga sabungero? Hindi po, hanggang farm lang ako. Tinuturnover ko lang po sa kanila yan. Ngayon, paano ko nalaman bakit doon dinadala sa Batangas, sa Taal? Gawa ng nagkikwentuhan yan sila sa akin, tapos sobrang dami. Siyempre, pag tumawag, bakit sobrang bilis naman yan? Baka naman maya maano tayo ni Mr. Atongang. Ngayon, isang pulis dyan na pinapakitaan ako ng video na kung paano nila kinatay ang mga yan, kaya doon ako nagka-idea kung paano. Okay, sige. So, ganito, sa lahat ng mga kaso nitong mga dinukot, dinampot ng mga sabungero, doon sa iba't ibang mga sabungan, meron ka bang mismo ikaw present sa panahon na sila'y pinatay? Wala po. Yung isa, mayroon na naman ebidensya, yung nakitaan sa CCTV, mayroon isang naglakas loob na bidyuhan. Yung dinukot na sabungero. Yun yung kasama nila kahapon ni Mr. Atong Ang nung mag-file, yung si Rogelio Burican, yung nakapula, at saka yung nakasombrero na pula, si Rodilo Anigig. Sila po, dalawa ang nagbitbit na nakuhaan ng kamera bago mawala yung isang missing sabungero. Sige, so sa ngayon, sa video na hawak mo doon sa USB na ito, particular ka mo sa kaso nitong sila Lasco, yung mismong video ngayon, ito ba lang yung video ng pulis na sinasabi mong kumuha habang ginagawa yung krimen ng pagpatay sa mga sabungero? O meron pang iba? Sir, nung kumpleto ako niyan dahil pinupurward yan doon sa cellphone ko. Bago ako pinatakas ni Mr. Atong Ang sa ibang bansa, pinasunog niya muna yung lahat ng mga cellphone ko at binilhan niya ako ng bago at pinabantayan. Dapat yung isa na puno ng mga ebidensya, naitago ko sana yon. Pinabantayan niya ako doon sa driver niya. Nung nakita na nasa bulsa ko, kuya, ano yan? Ay, yun, naisama ko na rin pagsunog. Oo, so sa ngayon, wala kang hawak na video na iba maliban doon sa USB na hawak mo kamot, may duplicate ka na. Opo. Oo. So ngayon, Don, dito balikan ko lang itong sinasabi mo na merong taga-identify, may taga-dukot, dinadala doon sa isang palaisdaan ng isa kamong pulis. Anong rango ng pulis na taga-Talisay? Ordinaryo lang yun. Hindi ko alam kung dispute 3 o... Ba ito na Talisay dahil may Talisay Osamis, may Talisay Cebu, barangay ang Sosamis. Asan to? Dispute yun. Okay. Ngayon sabi mo, wala ka mismo, hindi ka present habang yung ginagawa ang krimen ng pagpatay. Tama? Yes, sir. Oo. So ano ang doon sa video na napapanood mo at nakuha mo dati,
So ako humihingi ng pangunawa po sa ating tagapakinig dito po sa katanungan na ito at sa posibleng sagot ni Dondon, paano pinapatay ang mga sabungero? Anong Ito, i-skip na lang siguro natin ito dahil masilan. No? Pinakinggan ko ito kanina mga kapatid. Masilan talaga kung paano ginawa nila yung magmatay. No? Kung gusto niyo na mapanood, panoorin niyo ang interview ni Atid Pailon. Di ko na lang iparinig dito kung paano dahil napakasilan talaga. napapanood rin ito ni Mr. Atong ang umano? Yes, sir. Pinapakita ko yan sa kanya. Meron ka bang mga parang recording o pag-notes kung anong mga araw ito, kailan ito, saan mo ito pinakita, at sino-sino doon sa mga case studies, no, ng mga 34 nawawalang sabungero, kung sino mga to? Yung sir, ang may pinanghawakan lang ako, yung boat, sir, na pagkatapos nila katayin, hihingi ako ng pera kay Mr. Atong Ang. Mayroong boat, sir, na hindi ko sinauli sa opisina. Yun ang hawak ko. So, may nag-comment dito si Arnie Peri, ano yan? Sandali. Di na Talisay si Bubay. Talisay Batangas na. Talisay Batangas. Okay, tuloy natin. May mga perma at saka yung isang team leader. Malaki kasi sahod ng team leader, sir, eh. Simula nung nawala si John Lasco, 2 million na kagad ang monthly nung pinaka-team leader. Grabe 2 million monthly yan. Itong sinasabi mo na pagtawag kay Ginoong Ang, no, kapag meron ng identified na umano'y ng dadaya at dinampot ng mga pulis, no? Oo. Ano ang usapan ninyo as in specific instruction sa iyo para masabi mo na talagang sangkot dito sa patayan umano si Mr. Ang? Katulad niyan, sinasabi niya na, sige, tawag mo na yung kabito. Pangalawa, yung pera na galing pambaya doon sa mga pulis na mga dumukot, galing mismo sa kanya, minsan doon sa mga anak niya na binanggit ko doon sa aking affidavit. Pinag-usapan nyo ba talaga yan? Talaga bang nasa plano nyo yan, diyan dito sa kumpanyang ito na nangangasiwa ng sabungan, na kapag may mga nagtsotsope, papatayin? Don? Yes, sir. Yung isang grupo kasi na yun. Dali, puputol-putol ka lang. Hello, Don? Sandali. Noong time kasi na maraming nandaya, At may lumabas pa na report, mga kapatid, na may bata pa daw umano ang nawala, no? Bukas siguro tatalakayin natin yan. May kasaling bata pa. At nauna nang sinabi na may mga nagpatiwakal na din dahil sa utang sa sugal. nagbi-meeting yung mga yan. And nagsabi si Mr. Atong Ang, kung hindi natin gawin to, babagsak yung negosyo natin at hihina ang kikita natin. Mayroong mga tao na sa grupo nila na ayaw talagang pumayag. Pero majority, ang mas marami ang pumapayag. Kaya tinutuloy nila yan. Ngayon, sabi ni Mr. Atong Ang, kung hindi natin gawin yan, babagsak yung negosyo natin. Nandyan lahat yung alpha nakikinig. Pero may mga tao na mga mababait, yung hindi ko sinali sa ano ko. Sa affidavit? Oo. Yes, sir. Sa affidavit ko. Yung sinasabi mong alpha, ano ibig sabihin nun? May ipinakita pa na siya na tato sa likurang bahagi, no? Na may letter A at sa may naka-circle na tato. Bukas tatalakayin natin yan. Meron pang nakalagay na tato, Archangel Michael. Archangel Michael. Yung mga miyembro, sila yung nasa top rank.
Ang chairman nila ay si Mr. Atong Ang. Mm. Yung voucher na sinasabi mo, no, na hawak mo ngayon, no, sa voucher na iyon, ano ang nakasulat? Ano ang nakalagay? Ang nakalagay kasi doon, yung monthly ni yung isang pinaka-team leader, and then yung intel lang kasi nakalagay doon. Pero alam na yun ng opisina, alam na ng mga anak niya yan. Pag sinabing intel, may katayan na nangyayari. Okay, pwede ba naming, kumbaga, So, may message dito si Pedrito, si Lorio, sabi niya, nakita na ang mga kalansay ilalim sa Taal Volcano, kita ng diver. Okay. So, ulitin ko, meron tayong katanungan diyan. Yes or no lang yan. Pabor ba kayo na dapat ipahinto na ang online gambling sa ating bansa? Di lang may legal, meron pang mga illegal, di ba? Alam nyo? Okay, tuloy natin. total lamang kasama ito sa magiging ebidensya mo, pwede ba namin malaman na specific, ito bang voucher na ito ay pro forma? Special bang voucher ito? Ano nakalagay dito? Disbursement sa may pangalan, tapos Yeah. yung amount, meron ba doon description sa job description, kumbaga? Mayroon, sir. Yung sa pag sinabing intel, amount of 10,000, yun na yun. Alam na nila yun na ganun ang nangyayari. In-skip ko yung interview ni Tid Pailon sa kay Tuntun, kaugnay kung paano ginawa, no? Dahil napakasilan talaga. So kung gusto niyong mapakinggan, okay, bisitahin niyo yung interview ni Tid Pailon. Okay, doon sa voucher na ito, sino-sino ang mga nakapirma at pinapipirma? Ako mismo, ang kumukuha kasi doon, ako ang May nag-comment dito. Ano daw? Si Rise and Reflect, huwag ipahinto ang scatter, babawi muna ako. Ano ba yung scatter? Scatter daw, huwag ipahinto, babawi muna umano siya. pinapirma. Ngayon, nadala ko yung voucher na yun dahil hindi ko binabalik. May mga pangalan doon na yung monthly, nakapangalan kung sino-sino. Andun nakalagay. Pangalan noong team leader na tumatrabaho sa go ahead. Yes, sir. Pag sinabing yung pangalan nila doon, nire-receive ko din naman sa opisina yon. Pero mayroong isang nakapangalan talaga doon sa isang tao, mismo ng tao niya, yung driver niya, na kaya ko rin ituro. Sandali lang, medyo naputol ka doon. So sa voucher na ito, sa bawat, kumbaga, ito ba ay regular na voucher tinatanggap? Linggo-linggo ba ito? Buwan-buwan ba ito? O sa bawat trabaho ng pagpatay? Bawat trabaho ng pagpatay. Halimbawa, sa isang linggo, dalawa, automatic, nandun yun. Pero yung iba kasi na hindi ko na balik dahil kinukuha talaga ng opisina yon. Pag lang na may time na hindi ko talaga binabalik para dagdag doon sa mga pinaplano ko noon. So may sa voucher na ito halimbawa sa hawak mong voucher, halimbawa lang ngayon bilang sample kumbaga, sino nakapirma at magkano halaga at anong petsa? Sandali. Sabi dito ni Tata Diaz, sabong din yan online. Maraming nabuang dyan sa scatter. Yung scatter pala, sabong din online. May nakalagay masyado. Sandali. Minsan kasi yung Go ahead. may pangalan sila doon. Halimbawa, nila blank. Pangalan niya, tapos amount. Ngayon, ako lang ang nagre-receive noon dahil minsan sinubukan ko silang ipa-receive, ayaw nila. Pero may time na pinanghawakan ko yung halagang 2 million mismo nung monthly nung isang yung team leader. Mayroon nakalagay buong pangalan niya at May lumabas dito na Mary Grace Piatos. Yung scatter is a popular online gambling game today.
worldwide. So, tuloy natin. Pirma mismo ng driver niya. Mayroon ako niyan. Okay. So eto kasi sabi mo nga voucher ito dapat receive noong tumanggap ng pera pero hindi pumipirma yung mga pulis. Yes sir, may mga pangalan talaga yung mga yan. Oo nga, may pangalan yung pulis pero yung pulis hindi napirma ng voucher bilang katunayan na tumanggap ng pera pero ang sabi mo, may isang voucher o pagkakataon na may pumirma driver ng pulis. Yun ang amount nun. Okay. May pumirma, Yung monthly yan, monthly niya. driver ng pulis yung pumirma. Yes sir, yes. Okay, sa pagkakataong yun, Police din yan. pulis din yung pumirma pero kumbaga driver noong opisyal. Yes sir. Magkano halaga nun, yung voucher na yon? 2 million kasi yun yung monthly niya. Sandali, medyo nagpuputol lang tayo. 2 million daw sinasabi dito ni marami nakikinig ngayon at interesado sa kwento mo nga para lang ma-establish yung iyong kredibilidad bilang isang testigo. Pwede ba naming ayusin lang muna yung linya bago ka namin balikan doon kung mamarapatin mo lang bay? Yes sir, okay. Kasi pawala-wala kasi ang linya niya. So, eto. Iligpit na, no? Kailan dumating yung pagkakataon ka mo na pati na mga anak mo at misis mo ay gustong umano'y papatay? Yung time na nagtatago na ako, gawa ng may isang general dyan na lagi siyang sinasabihan, iligpit na yan si Dondon para malinis na yung kaso ng lahat at yan lang ang pinaka may alam sa mga gawain mo. Ang nagkwento sa akin yan, yung driver niya, personal driver niya mismo. At minsan, nung mag-uusap kami ni Mr. Tungang, pag lagi siyang ginaganyan na, boss, kaya mo ba akong ipapatay? Ngayon, sabi niya, hindi ko kaya yan. Mayroong nga isang na rinudyukan ako, napatayin ka. Ba't ko gagawin sa'yo? Itinuring kitang anak, parang ganun ang style niya, na para makuha ang loob ko. Na para doon sa area na pinagtataguan ko na hindi ako tatakas. Kailan nangyari yan, Dondon? Yung na nagtatago na kami. O kailan yun? Noong Kailan ka nagsimula magtago? Nung nilabasan na ng warrant. Okay, kasi kinasuhan ka kasama ng 5 pang mga sikyo noong January ng 2022, di ba? Yes, sir. Okay, ito nga yung pagkawala ng mga sabungero. No, January 2022, naglabas ng arrest warrant, nagtago kayo. Tama? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Ito, yung pagkakataong yon na nagtatago kayo, ito rin yung pagkakataon na hinahunting ka umano nitong grupo ni Mr. Ang mismo, pati pamilya mo? Hindi hinahunting. Kasi kung huntingin, alam naman niya kung saan niya kami tinago. Dahil yung Aha. mga bahay na yon, Okay. binibili naman niya yon para taguan namin. Okay. So nagtago kayo. Ngayon, Go ahead. Nung pag-uwi ko na ng Mindanao, kasi nagpaalam na ako sa kanya ng Taga Mindanao pala ito. Asan kaya ito sa Mindanao? payo, sabi ko, boss, kailangan ko na muna umuwi muna ng Mindanao at tuwing may kaso ka nadadawit yung pangalan ko. Total ginawa ko naman yung role ko na para hindi kita maituro, papagbigyan mo naman ako. Itong time na ito, nung pag-uwi ko nung December 2023, pinasundan pa niya ako nung sa isang kernel. Chine-check kung nandun talaga ako. Hindi ko makalimutan yon, December 23, na pumunta yung kernel na yon at may sulat kamay pa nga yun. Ang pagkamali ko lang nung time na yon, yung CCTV ng bahay, huli ko na alala na hindi ko na i-record doon sa CCTV ng bahay. Hindi ko na isip yung pagpunta ng isang kernel. Okay, and then tuloy mo. Okay. Kailan mo kamo naramdaman kasi yan din, di ba itong pinanggagalingan ng lahat ng ito? Lumantad ka dahil kamo
papapatay ka pati na ang pamilya mo? So, Opo, at mayroon lang na alam ko na yon nung time na yon, kaya sabi nung ni Gretchen Barreto na madulas lang daw talaga ako, kaya hindi nila ako kaya daw maabot-abutan kasi ang plano niyan doon ako birahin sa sabungan. Ito, lumabas na ang pangalan ni Gretchen na naman. Mayroon pang isang video na nagsin sa akin na tinuro na yung bahay ko. Yung ginamit niya, yung si Eddie Boy Villanueva, yung dating si EDJ, yung dating humawak ng mga kuratong na mga inuutosan ni Mr. Atongang. Naku, damay ang kuratong. Kuratong sa Osamis. So, bakit nung panahon na iyon, bakit hindi ka na agad pumunta sa gobyerno, humingi ng proteksyon at magsabi nitong mga sinasabi mo ngayon? Kasi yung time na yun, sir, medyo busy ako at saka nilalaro ko rin siya. Kailangan ko makakuha ng tunay na ng galing mismo sa bibig niya. Nung time na hindi niya alam, nakatabi ako nung kaibigan, magkakumpare kami, naka-loudspeaker. Sinabi niya doon sa kausap niya na kumpare din namin, sinabi niya, putang ina yan, sino ba yan si Dondon? Wala. Oh, so, may kuminto dito si Vicky Alar, nang hingi iyan ng 300 million, hindi binigyan, kaya iyan. Oh, so, tuloy natin. Pa akong pinapapatay, wala pa akong taong hindi nabubuhay. Alam mo yan, nandun ako sa tabi mismo, naka-loudspeaker, kaya doon na nag-isip na talaga ako. Anong petsa ito? Anong taon ito, Dondon? Last year. Last year. Opo, hindi ko matandaan kung ano. Kaya doon, nagplano na talaga ako na maayos. Simula nung narinig ko na yun. Pero may ito, sige. Last year, doon ka na nagplano. Kailan ka ba lumapit kay Secretary Remulla? Hindi ko matandaan. February siguro. Itong February lang or hindi ko masyado matandaan. Pero ngayong taon yun, sigurado. Ngayong taon, opo. Oo. So, noong ikaw kamoy nakarinig na sa loudspeaker ng telepono ng iyong pareho yung kumpare, ano na ang naging desisyon mo noon? Hindi ka pa rin as in nag-isip na maghanap ng maaring makatulong sa'yo, makalapit sa gobyerno at ibunyag na itong mga sinasabi mo ngayon? Ay ngayon, nung time na kasi na yun, kasagsagan nung eleksyon, busy ako nun. At saka, lagi niya akong tinatawagan. Sabi niya sa akin, "Uy, Dondon, sobrang celebrity ka na. Bakit sobrang dami mong security?" Doon pa lang, nag-isip na ako, bakit kailangan niya bawasan yung security ko? Ibig sabihin, nahihirapan yung gunman niya na kunin ako. Kaya siya nagtanong, boss-bossan mo yung security mo, masira ka sa taong bayan, dyan sa bayan mo. Doon ako nag-isip. At pati galaw ko, pakialaman ito. Inaamin mo ba na tumanggap ka ng campaign donation galing kay Mr. Ang? Hindi po. Ito, may text kami na sinabi ko sa kanya, boss, yung tulong mo sa akin, ilulun ko na lang lahat ng yung sweldo ko sa'yo. Kasi sinasabi niya na tinulungan kanya sa eleksyon, 12 milyon ang ibinigay niya sa iyo para sa iyong pagangapan niya nga bilang mayor dito nga sa bayan mo. Oo, na tinakbuhan. At sinasabi nga niya, tinulungan ka pa niya. Go ahead. Hindi totoo yan. Yung mayroon siyang minsan hinuhulog niya na 1 million, yung kasama na yung sahod ko doon. Yung parang mga bigay-bigay niya, yung mga gastos-gastos, yun lang yun. Pero yung sinabi niyang 12 million, kalukuhan yan. Alam naman ng taong bayan na napakasinungaling yan si Mr. Atong Ang. Kaya nagulo ang Pilipinas noon dahil sa kanya. Sige, dahil gusto niya ipapatay si Chavit noon. Sandali. Bago natin pag-usapan yung ibang bagay na yon doon, mag-focus lang tayo dito sa issue at hand today.
At ngayon nga, itong yung testimonya na makakatulong ng malaki sa kasong ito. So, yung, kailan ka huling tumanggap ng sweldo mo sa pitmaster sa kumpanya ni Mr. Ang, kumbaga? Noong tinext ko siya, kasi simula noon, wala na akong sweldo, gawa ng nilun ko na nga sa kanya. Kailan to? Hindi ko matandaan, sir, pero nandun sa text ko. Oo. Pwede ko kayong sindan. Oh, and anyway, pero ito ay nangyari lahat during habang nangangampanya ka nung tumatakbo ka mayor. Yes, sir. Oo. Ang sinasabi mo, Ang laki pala ng sahod nila, no? Milyon. Habang meron ng mga nagpatiwakal, nagpatiwakal dahil sa utang, dahil sa talo sa sabong. At meron ding napaulat, ayon sa Senate hearing nila ni Bato noon, na may pulis na nagiging hold-upper sa 7-Eleven dahil lulong sa sabong. Noon ka kay Mr. Ang magkano ang kumbaga inutang mo sa kanya? Kasi kung sa mga nakikinig ngayon sinasabi, kung talagang ikay kakalas na kay Mr. Ang at ayaw mo na yung ginagawa niya, ba't ka pa umuutang sa kanya? Yung mga pinapangako niya sa akin at dahil nilalaro ko lang naman siya, kung bigla akong kakalas, di makahalata siya sa lahat ng plano ko. No, so, yun. Pinaplano talaga niya. Nasagot talaga niya ang tanong. Okay, oo. So sa ngayon, na sitwasyon dito sa pangyayaring ito, oo, ano yung huling transaksyon ninyo sa Pitmaster? Wala na akong ibang transaction sa Pitmaster. Yung mga gwardya, ang transaksyon ko lang sa Pitmaster, may security agency kasi ako, yung mga gwardya lang, doon lang ako may transaksyon. Oo. Ano ang papel nitong si Alan Bantiles, alias Brown sa Pitmaster? Kaibigan lang namin yan, kumpare namin yan. Kumpare nino? Ikaw tsaka nino? Hindi, Mr. Atong Ang. Sige, go ahead. Ninong kasi sila ng anak ko. Oo nga, pero hindi siya empleyado ng Pitmaster. Sandali, may nabasa ako. Si Florina Salvador, ang dami kasing vlogger na promoter ng mga online gambling. O tama, yung mga kilalang milyon na ang kanilang subscribers, no? May mga pinopromote. Meron pang nakita ako na kahit nasa ospital, nag-promote pa ng online gambling. Si Wamos ba yun? Kasama rin, nagsabong-sabong lang yan. Hindi empleyado yan. Businessman din to, si Alan Bantiles. Oo. Nasaan ngayon itong si alias Brown? Alam ko, dito lang yan sa Pilipinas. Oo. Ito bang si alias Brown? Sandali, may nabasa ako dito ni Jonas Guanzon. May dayang sekreto sa isabong na hindi alam ang mga publiko. Kung alam mo na may daya, ipag-comment. Ano ang hindi alam ng publiko na daya sa isabong na sinabi mo? Meron ba siyang maitutulong sa testimonya mo? Silamin ko. Pero ang pag-alam ko, lahat naman may alam. Itong si alias Brown na nababanggit nga pati dito sa complaint sa iyo ni Mr. Ang, ito daw kasi umano ang tumawag kay Mr. Ang noong pang Pebrero ngayon taon para nga doon nga sa issue ng extortion. So, ito bang ano ang relasyon mo ngayon dito kay Bantiles? Katulad ng sinabi ko, kumpare namin yan. Pero yung sinabi niyang extortion na sinasabi niya para sirain ako, huli na to dahil gusto niya balik na rin lahat ng sinasabi ko. Binigyan nga nila ako ng papel na recantation na inaabot doon kay Attorney Carol na hindi ko tinanggap. Ngayon, tinaasan, ginawang 500 million. Hindi, Sir Ted, hindi kaya ng konsensya ko
at hindi ko kaya na gagastusin ng pamilya ko. Halimbawa, anak, yung banta na sa buhay namin. Isa lang ang pinangako ko dito, lalo na sa pamilya ng nawawalan. Hindi ko kaya ibinta yung konsensya ko at pamilya ko na dito ang pinag-usapan. Kaya ganon ang galit ko kay Mr. Atong Ang. Oh, so ngayon meron nga ikaw kinakaharap na kaso, no? Dito yung isinampa nila kahapon. So ngayon ang bottom line is that yung testimonya mo napaka-importante, maraming nabuhayan ng loob sa iyo, Dondon. Maraming umaasa sa maitutulong mo sa kaso. Lalo na sa mga kamag-anak ng nawalan na mga miyembro sa pamilya na kaanib sa sinasabing missing sa Bungeros. Kaya nga may ina na nagsabing, ipagdadasal ka namin. Maliban sa iyo, meron pa bang iba na pwedeng magpatotoo sa kwento mo? Yes sir, mayroon sana dahil yung 4 na nasa kanya, totoong may alam yon. Ngayon, binabaliktad pa niya ang panahon dahil sinusuhulan niya, ginawa niya, pinatira doon, buong pamilya sa loob ng farm, tapos ginamit pa niya sa interview nung isang channel na yon na kung ako daw ang mastermind, tarantado daw ako, mayaman daw ako, parang baliktad yata. Ako na ngayon ang naging nanay ng tuta. Diba? Samantala, ako ang pinakatuta ni Mr. Atong Ang. Oh. Ngayon, pinagbintangan niya pa ako, nakidnapin ko siya. Sino ba naman si Dondon Patidungan at saka si Mr. Atong Ang? Baliktad siguro, ako dapat ang pwede ano sa kanya, magkaso ng ganyan na kidnapping at saka extortion. Don, kaya kung aking pinagkakadiinan nga no, ang kahalagahan ng iyong testimonya sa kasong ito. So, kamo, kung yung 4 nandoon sa panig ni Mr. Ang, kasi alam mo naman siguro doon, siguro ang abogado mo na nakaharap dito, kumuha ng affidavit mo, maging ang pamahalan sasabihin na doon mahirap, di ba, lumaban sa husgado ng ikaw lang, salitaan mo lang, lalo na kung tatanungin ka ng kabila na ikaw ba'y present o nangyayari, sasabihin mo, hindi, wala kang personal knowledge. So sa ngayon ba, meron bang pwedeng tumulong sa iyo para patotohanan lahat ng kwento mo para maging mas malakas sa husgado? Ngayon, meron. At sa totoo lang, mayroon din akong mga kasama na pinapano na niya. Ngayon, kaya inaayos ng CIDG ngayon na mapatunayan lahat ng sinasabi ko. Gawa ng magkunik-kunik na lahat ito sa mga taong nagbitbit. Pati doon sa nagdala sa Taalik. Yung USB na sinabi mo kanina may video, sinong kumuha ng video nito? Yung grupo ng mga pulis. Gawa ng hindi kasi pwedeng hindi nila videohan at malaking halaga ang hinihingi nila. Una niyan, 2 million ang hinihingi niyan. Kumirit pa ng 2 million ulit, gawa na nga marami 4 million na. Kung totoo man itong sabi niya, grabe talaga ang halaga ng buhay ng tao, no? daw sila. Kapalit yung USB, pinakita ko yan kinuha ko yung USB, pagbigay ko ng 2 million, kinuha ko yung USB, then pinapanood yan nila ni Mr. Atong Ang, Eric De La Rosa, Engineer Salazar, at saka yan si Gretchen Barreto. Pinapanood nila yan. Then pagkatapos nila pinanood yan, binalik sa akin, sabi ni Mr. Atong Ang, sige, sunugin mo na yan. Ang ginawa ko, tinago ko talaga yan. Oh. Tapos nasunog na ba? Sabi ko, okay na boss, nasunog na. Don, yung sinasabi mo, nagbanggit ka ng kung sino-sino mga pangalan, pati pangalan ni Binibining Gretchen Barreto. Nandun ka talaga, nakita mo talaga, pinanonood yung video at nanonood si Ms. Barreto? Yes sir, dahil magkasama kami noon. Yung bahay ko kasi, kapitbahay lang kami doon sa farm niya. Dahil yan si Gretchen Barreto, kasama-sama ni Mr. Atongang yan lagi. Katabi pa nga yan sila matulog. Dito sa iyong
mga sinasabi doon, ano, paano mo naman masasabi na may kinalaman sa krimen si Miss Barreto? Kung may kinalaman man, kasi nga ito din palagay ko kinakailangan maiklaro natin para naman maunawaan ng iba kung ano ba talaga ang iyong hawak na preba para masabi mo na may pwedeng maging sangkot umano sa krimen na ito si Miss Barreto. Sir, katulad sa mga nag-interview sa akin, si Gretchen Barreto, alpha po yan. Katulad nung una na sinabi ko, bago gawin yung krimen na yan, nagmi-meeting-meeting yan doon sa isang opisina sa Lakiit. Doon kami, kasama ako. Yun ang sinabi ni Mr. Atungang, kung hindi natin gagawin ito, hihina at babagsak yung negosyo natin. Isa yan sila na na pumayag. Present ka nung panahong yon na sinasabi mong pumapayag umano itong si Miss Barreto? Yes sir, opo sir, lahat sila. Lahat ng mga nilagay ko sa affidavit, kasama sila lahat. Sige. So, Don, again ha, oo, ako lamang nagtatanong ng ganito, Don, kasi nga para lang natin, alam mo na, sa lahat na nakikinig, kasi ngayon sabi mo nga, sinisira na ang iyong pagkatao, kredibilidad, para lang tumayo, kumbaga, no, ang iyong kredibilidad dito sa napaka-importanteng isyong ito. Ito lalabas na it's your word against them eventually. Kasi nga ngayon, so far, kinikwento mo yan at maaari naman nilang pabulaanan kasi nga hahanapan ka ng prueba dyan. Ano masasabi mo doon na lalabas dito, ikaw kontra sa kanila sa salita? Sir, hindi naman siguro ako isali doon sa meeting nila kung hindi ako pinagkatiwalaan ni Mr. Atungang. Yun lang ang masasabi ko. Sige. So, again, dito ngayon sa iyong testimonya sa affidavit mo, no, kailan ito mailalantad at kung sakasakali, yung corroborative statement dito, meron na ba, may maaasahan ba ang mga pamilya ng mga nawawalang sa bungero na maliban sa iyo, meron pang isa na maaaring magpatotoo sa lahat ng kwento mo? Yes sir, baka ito ngayon, inaayos na nga ng CDJ. Baka next week mai-file na namin ito. Sa ngayon, ano ang seguridad na ibinibigay sa iyo kung meron man ang Estado? Sa ngayon, nag-iingat naman talaga ako. Paiba-iba ako ng tirahan dahil alam ko matalas yung grupo ni Mr. Atungang at yung mga pulis na kasabwat dito. Sa ngayon ba ay meron ka na bang abogado mismo, Don? Mayroon na po sir, mayroon na po. Oo. At sa ngayon, meron na bang naka-assign sa iyo na prosecutor para suriin lahat ng mga testimonya mo at mailatag ng maayos ang affidavit mo? By next week sir. Okay. At sa ngayon, itong pamilya mo, naunawaan ko, hindi ka maaaring magbanggit, no, ng lokasyon nila o anuman, yung assurance sa seguridad ng pamilya mo. Kampante naman ako sir, gawa ng hindi naman nila kayang anuhin yun. Doon, kasi ang bayan ay nakasaksi na sa ilang mga kaso ng mga whistleblower na kinalaunan ay bumaligtad. Kinalaunan ay nagbago ng kwento. Sa iyo, Sir, sa iyo, Sir, ano ang iyong masasabi sa lahat ng may question nga dito sa iyo? Ano yung mensahe? Wala. Hello, Don? Sir, Yun nga. katulad ng sinabi ko, kung ako, si Raulo, kung hindi ko pinaglaban yung pamilya ko at pamilya ng namamatayan, nung offer pa lang na 500,000, tinanggap ko na yon. Hindi kaya ng konsensya ko, sir. Dahil sa 100 taong nawawala. At hindi lang yan, marami akong alam dyan kay Mr. Atungang. Yun ang kaya namin na itanong ito doon para lang doon nga sa mga na kumbaga alam mo na yung may mga agam-agam
dito nga sa iyong paglantad. At bago kami lubusang magpasalamat sa iyo, Don, may pahabol lamang na tanong si Chacha. Opo. Yes po. Sir. Hello, sir. Naririnig niyo po ako? Yes, ma'am. Oo. Sir, meron po silang binabanggit kahapon sa presscon, yung pong record nyo daw po na may mga kaso daw po kayo, may frustrated murder na binanggit, robbery, grave threats. Ano pong tugon nyo dito? Lahat yan kasinungalingan ni Mr. Atong Ang. Kung mayroon mang murder yan na pagbintangan ako, yun yung sa Rizal, na utos din naman niya. Kaya nga sabi ko sa kanya, parang kinasuhan mo, Mr. Atong Ang, yung sarili mo. At saka doon pa yan nag-file sa Mandaluyong dahil hawak nila yung Mandaluyong kasi yung ex-judge na chairman ng PCSO, yun ang naglalakad lahat ng mga kaso, kaya ganun kalakas loob yan si Mr. Atong Ang. So, yung mga binanggit pong kaso kahapon, kung meron man po yun, dahil pa rin po yun sa mga utos sa inyo ni Mr. Ang noon, yun po ang sinasabi nyo? Yes sir, pero yung yes ma'am, pero yung robbery hindi po totoo yan. Gawa yung robbery na yan, yung time na yon, nandun ako sa Siniluan, nagpakain ako ng mga mahihirap doon. Don, kailan ka talaga nagdesisyon dito na lumantad na magsabi nitong mga sinasabi mo ngayon? Sir, katulad nung sinabi ko, nung anong buwan ito? Mga anong buwan? Anong taon? last year, sir, yung sinabi ko na narinig ko na naka-loudspeaker, Okay. na napatunayan ko talaga, naggaling sa boses niya, doon na talaga Okay, ako sige. nag-decide. Hindi na ako nagdadalawang isip. Sige, kasi tumakbo ka pang mayor, no? Don, kung nanalo ka bang mayor, tutuloy mo ba itong pagsasabi mong ito? Yes, sir, hindi pwedeng itago ko yung kalukuhan ni Mr. Atong Ang. At hindi kaya ng konsensya ko. Sa tingin mo, pag nanalo ako na mayor, hindi pa rin ako papatayin yan? Okay. Sige, so Don, ito, sa lahat ng mga nakikinig ngayon ng mga pamilya ng mga nawawalang sa bungero, ang on record nga dito, 34 may complaint, no? May mga case number sa DOJ at PMP. May sinasabi ka, higit ito 100. Ano ang masasabi mo sa kanila, lalo na yung mga umaasa lamang sa iyo, sa testimonya mo? Sa mga pamilya na nawalan, lumapit na kayo sa CIDG. Yung 34 na yan, hindi lang 34 yan, 100 mahigit yan. Pumunta na kayo sa CIDG, lahat ng mga namatayan, panahon pa sa waiting. Alam nyo naman kung sino, kaya hindi kayo noon nagreklamo dahil natakot kayo na baka kayo ang balikan ni Mr. Atong Ang. Ngayon, isa lang ang hiling ko sa inyo, ipagdasal nyo lang ang kaligtasan ko at hindi ako aatras sa laban na to. Itong laban na to, hindi lang para sa aking pamilya, kundi para sa inyo na rin to. Wala akong ibang hiling, kundi ipagdasal nyo lang ako. Don, maraming salamat sa iyong panahon at kami aantabay sa kahihinatnan nitong iyong testimonya at sa napaka-importanteng kasong ito. Salamat, Don. Maraming salamat po, sir, na pinagbigyan nyo rin po ako. Salamat na Yan ang interview ni Tid Pailon kay Dondon, mga kapatid. Sa katanungan natin, napabor ba kayo na dapat ihinto ang online gambling sa ating bansa? 91% dito ngayon, yes. 9% no. Yan po ang resulta sa ating katanungan. Isa-isa namin nilalatag yan. Nilalatag pa namin ng maayos. Sabi ko nga, case build up yan. Hindi naman basta-bastang paglapas ng testigo, ito na yung korte, ito yung hatol lang. Hindi ganun eh. Actually, yung plan na yan para masisid ang mga katawan na yan ay hindi lang naman sa taal ang information na hindi lang naman based on our information, hindi lang naman sa taal ang disposal, no? Hindi lang sa lake ang disposal. May mga areas pa. At yan naman ay mga ini-examine na namin. May ginagawa na mga CIDG sa ngayon.
meron na siguro silang nakuhang tao para ituro kung saan banda itinatapon sa lawa. Kaugnay sa mga nawawalang sambungero, naglabas na din ng kanyang apahayag ang aktres na si Gretchen Barreto sa pamamagitan ng kanyang legal team. She denies it. Categorically. Because the fact of the matter is, wala siyang kinalaman doon, wala siyang ginawa, wala siyang sinabi that connects with the disappearance of the Supreme. Sinabi ni Secretary Remulla, naintindihan ko, nang ibig lang niyang sabihin na tinuturing niyang suspect si Gretchen Barreto ay dahil siya'y kinalanganan ng whistleblower. I'm very confident na magkakaroon pa ng investigation at makikita na based dun sa sinabi ng whistleblower, wala siyang nakitang ginawa o wala siyang nakitang sinabi ni Gretchen Barreto. In other words, he did not witness anything. And his allegations against Ms. Barreto is based on a suspicion, spekulasyon na dapat involved siya dahil siya ay malapit kay Mr. Atong. Ang tama ba yun? Ang spekulasyon ay hindi ebidensya. To make his message known is our response.